Isang transgender na manlalaro ay bukas na maglaro sa WNBA. Ayon pa mismo kay Julie mga idol, kung sakaling tatawagan daw siya ng WNBA o ng isa sa mga team doon, ay hindi siya magatubiling maglaro para sa kanila. Transgender siya mga idol pero siya ay naglalaro para sa Women's League. At eto, alam nyo ba yung kanyang average? 21 points and 20 rebounds per game. Grabing double-double, 20 pa itaas mga idol. Siya pa ang nangunguna sa scoring sa France mga idol ha. At nanalo pa siya ng Player of the Year at Defensive Player of the Year. Grabe, kahit na ano ka man, kahit na nag-trans ka, kung lalaki ka, yung kalakasan mo ay lalaki talaga yan. Hindi talaga mawawala yan. Kitang-kita naman dito sa kanyang mga ginagalaw. Hirap na hirap yung mga babae na makasabay sa kanya. Ito po mga idol, ang kanyang mga best games sa last season para sa Monaco Basket Association. Grabe, double-double talaga ang kanyang ina-average dyan. Malabo rin naman siyang palaruin sa NBA dahil dyan. Dahil kahit na trans siya, ay lalaki pa rin naman siya. Kahit na yung isang typical na basketball player ay matatakot dito mga idol dahil kitang-kita mo naman yung kalakihan ng kanyang katawan, di ba? Masyadong malaki ang gustong makuha ni Podziemski sa Golden State Warriors sa kanyang susunod na kontrata. Sa ngayon kasi ay nasa 25 million per year ang kanyang gustong makuha sa kanyang contract extension. Pero ang Golden State Warriors, yung kanilang maibibigay lamang ay nasa 15 million to 18 million. Si Podziemski ay nasa kanyang kasalukuyang rookie scale contract na nasa 16 million sa loob ng 4 na taon. Kung babayaran ka ng Warriors ng nasa 18 million per year, ay malaking increase na po yan. Pero masyadong sobra ang 25 million na kanyang hinihingi. Dahil ang kanyang average ay nasa 13 points per game, 5 rebounds per game, 3 assists per game, and 1 steal per game. Ang kanyang shooting naman 45% sa field, 37% sa 3-point line at sa free throw 79. Naniniwala ang kanyang kampo na dahil daw sa kanyang stats ay deserving siya sa ganyang kalaking kontrata. Pero para sa Warriors, hindi ito mangyayari sapagkat mababa ang kanyang kontribusyon. At sa mga laban ay parang typical na player lamang siya. Hindi siya yung tipong player na gumagawa ng malaking ambag o yung tipong player na mararamdaman mo talaga yung presensya na mayroon siyang pasabog, marami siyang nagagawa sa depensa. Pero maski man sa defensive zone ay napakahina ni Podziemski. Kaya malaking no-no para sa Warriors ang kanyang hinihinging 25 million per year. Sa ngayon, wala pang pirmahan. Nag-uusap pa po ang dalawang kampo. Para sa inyo, ano ang komento ninyo mga idol? 25 million, okay na ba yan? O dapat babaan ng Warriors?